pulong sa Ginoo diha sa Ecclesiastes, no? Kay diha ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Ecclesiastes chapter 7 verse 5. Ingon diri, it is better to hear the rebuke of the wise. 7 verse 2 there. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will take it to heart. No, yeah, period. Sorrow is better than laughter. By a sad countenance the heart is made better. No, ang ko sa mga nga igsoon nga mas maay pakulog mga tutas balay diin naa dito ang pagbangutan. No, wala yun diri. Kaysa maadto ka sa balay nga gahudya ka ang mga tao dito. So mo wala ko nakapanambaling kay ayaw na coming here aron nga maglipay ko. Nianhi ko diri, no? Nianhi ko ani para kana bitaw kanang muduyo ko sa kasubanan kay dili sayo, no. So mo wala ko nanumbaling kay this is not the time, no? This is not the time to laugh, no? This is not the time to rejoice kay palibay balita nga naigihaya diri. So naita murag na istabira kay ko during those times, during kagalinan. Pero anyway, padayon na mga iso, nahinumduman lang na ako before ko mag-start with, no? Nahinumduman ako kay na ako'y nabasa mahitungod kang Einstein. Kakailata ang Einstein, no? Grabe, gini si Einstein. Nabasahan lang na ako mga iso. Kay gabi ni siya, he was branded as kaning greatest brain. Ug above normal ang iyang IQ. So, one time dito sa United States, nay tao nga nag-adto gid siya. Nangayo gid siya o kaning special audience gid kang Einstein siya. So, ang iyang request granted gyud. Sulod siya istorya sila. Pag sulod lang istorya, isang sa lang topic ang ilang panghisgutan, politics, niya, traveling all the world, and isang sa lang science, pagka siya, greatest brain din si Einstein, no? And then, finally, ingon na lang tao nga, actually, Mr. Einstein, kanang, ang usagid na ko nga, importante kay nga to yung anong niyan, likod din kay nga, no? I wanted to know, if you have already found the real meaning of life. Imo na bang nakatagad o kaning tinuod na kahulugan ang kinabuhi, ang hitungod sa kinabuhi. Mitungog gid si Einstein, unya dayon, ingon siya nga, I did not found yet. Siya, wala pa din ako nakaplagi. So, ana ba? So, bisan unsa pa rin ka bright, makita nimo bright na gid siya kaayo, above normal lang iyang IQ. Takas kayo, lapas yun sa normal, no? Pero wala siya kay balo kung unsa ang tinuuray nga kahulugan sa kinabuhi, no? O may numduman po na kung ang igsoon, doon ay maestra sa catechism, no? Na amay one of the teachers sa catechism during the time, yun siya. Daay iyang gisulti may igsoon. Until now, kabagting-bagting yun sa akong una-una. Nung kabagting-bagting sa akong na ilin siya, yatagan niya kahulugan ang kinabuhin siya. Life is a moment of time in which to prepare a long, long eternity. Anak ko na ang kinabuhi. So karon na inom naman ako may suli ko bitaw sad no, if it is a moment of time, so meaning short, ubo ra ang kinabuhi nato. Kayon ko sa gabasa ko sa pulong sa Ginoo na kayon ko nga tinuod ubo ra kinang kinabuhi. It was proven and confirmed sa Bible. Kung na to ang Psalm chapter 89 verse 47, ingon gid mo ko ra gid ang atong oras diri sa kalibutan. Usa ra ang taas kayo o everlasting eternal na klase sa kinabuhi. Maura gid tong kinabuhi dito sa langit. Nga gipakatawo dito ani nga kalibutan in order to prepare, no? Mo'y ingon sa catechism, no? It is a moment of life is a moment of time in which to prepare. Nabuhi lang dahil taani nga kalibutan para maandam ta ni anang tinuod nga kinabuhi nga everlasting. Kay kini nga kinabuhi dahil lumalabay na gid ay ni. Manang dili ta kabutay sa Lord. Kinsay magdaong. Niingon mo gali si Darwin siya abi kung ako'y mauna rin kay ako man ang ginaatiman, ako man ang dagang kay pang-inom. Maintenance, siya wala man. So, kinsay magdaong, uto ay na ospital. Galing sa ginawa to.
Muy gisulting gid sa ako no nga please pray kay naa siya sa hospital nga galisod ginawa. So kinsay magdahom no? Kinsay magdahom. So diha na to makita nga igsoon ang long eternity di ay nga gisgutan sa catechism is kung andi ay kaning everlasting life together with God in heaven. O kini din nga kinabuhi. Ay ako na ko nasabi amo mo rin gid nga kinabuhi niya. But we have majority of us has very strong attach ani nga kalibutan. Nga himuon nato ang tanan para lang ang kinabuhi nato magpabilin lang gyud niini nga kalibutan. Pero walay makabuot sa Ginoo. Look at unsay nahitabo sa LA, sa California. Kinsay magdangom. Kinsay magdangom nga mahitabo to sa ila dito nakita. But it was not an act of nature, it was an act of God. Pagbuot sa Ginoo mahitabo to. Kaya nga no, it's a part of kanabitang waking them up, kanang pukahon gid sila kayo, naman mo na, o nangawala naman kamo, asa na kamo. So sama sa usa ka gilikan nga gapangitaon gid ang mga anak. Ilana ang Dios. Murag God wanted us to repent, return, and reconcile in order to be restored. Munang gustos Ginoo sa mga tao. Ang natabo dito is one way of awakening or kanang a call of repentance with actually. Kaya nga po, kung mahitabo na sa Pilipinas, sa Lord, mga combustible materials sa mga balay, bili na bang mga kalidad, sa una lang, dabaw gigay namin, dabaw gigay devastation na mahitabo. Ana, para kayo mga Lord, have mercy. Bago lang na ako nakita, pag-scroll na ako yung ang sikat kaya nga Jello, nga artista, si Jennifer Lopez, nibalik, naugdaw na nga na pagbalik niya, naapa siya nakita sa kadagan sa iyang trophy. Usara ka trophy ang iyang nakita, nga itong na, kaya nasunog naman. Ang uban pulpog na, pero napay isa ka trophy. Kaya nakita dito sa pulpog na niya nga balay. Imagine that. So, manakanan mga hanaw review. That's why God is calling us to repent. God is calling us to return to Him. Kibasin, murag tag mga prodigal son, bitang murag nangawala, ito nga papagdata kay tuwa ka nakatutok sa kay mabutang di nga kalibutan na. And He wanted us to return to Him. And be reconciled. Ana ang gusto sa Diyos with actually ang message ni Lord karong mga panahon. Kini bisan pagmayod ang kalabay, pakaialing ang tao. No. Bisan paglabad siya. Pero wala ta kay balo. Kaya ang pulong sa Diyos lagi sa Romans, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Wala ta kay balo. Giunsa siya pag-daily Lord at the 11th hour of His life, wala ta kay balo. Katong gahabok siya, wala ta kay balo. God is dealing Him personally. Kung panalitan, kamulo siya gahabok, gidala sa hospital, while gidala sa hospital, nga gahagok pa siya, i-declare man dahil sa doktor nga ako matosya, inana. But, lato kayo balo, during the time God is dealing. Nag-promise man siya, bisan kinsang manawat sa ngalan sa Diyos maluwas. Lato kayo balo, langit ang padulinan. Bisan pag may nga nga akin, naging pinakalabad, kayo nga tao mo no, dili gita ka hukom sa tao. Kaya ano, dili nato mabasihan kung sa kadako kayo sa sala sa kataw nga mahukman nato siya nga imperno siya. No, ang basihanan sa paghukom dito sa hukmanan sa Diyos is dili ang kadako sa sala kundi ang kadako sa grasya ug ang kadako sa gugma sa Dios. Mao na siya ang gabasihan. Dili ang kadako sa sala. Ang part lang sa tao kinahanglan abri ang kasing-kasing nga abri ang ngabil nga manawag sa Dios, abri ang kasing-kasing nga dawaton ang Ginoo gipapuyo sa kasing-kasing. Mao na ang rule sa tao. But to judge a man kung imperno siya langit, no. We do not have the right nga mo ingon imperno siya kay labad nga tao, no. Kay matag usa ka tao. Kato nganong gahilak si Pastor Aldi kay ngano si Pastor sa mangigamit sa Ginoo no nga madalas sa tilan si Ginoo kay tinuto yung istorya. Muna nang wonder nga pag istorya ni sila utulog gid ang ilang luha. Mingaw sila kang Pastor Sam because si Pastor Sam ang gigamit na instrument para sila makasulod sa Dios, makasulod sa Dios, makadawat sa Ginoo. Matubutan nga kalitang manawag sila sa Ginoo, makapangalagat sa Ginoo, makasunod sila sa Ginoo. Unang dili kaligay naman, wow, makahilak sa tadani anak no kay ngano si Pastor Sammy. Tido niya sulti, no?
gigamit sa Ginoo for 3 years kini nga balaya. From the time nga nahimo si Pastor Sam nga pastor, gigamit tayo ni nga balaya nga paan. Pero nahimong stepping stone gyapon ni nga balaya no kay after 3 years nakabalhin mi niya karon medyo dako lagi na ang fellowship center niya. Dili madugay mag-provide gid si Lord of Utah para mapalit para tuburan og kaugalingong building ana kay kanang inahinay ga provide si Lord of money para makapalit gid mi kay lisod kay mga pangan. And sa kalipay sa among kasing-kasing dili kaya nga magtulo nga among duwa kay pananglitan kung wala nagpagamit ang akong bana no kung wala sa nagpagamit nga kalabitang i-reach out ang tagsa-tagsa namong kinabuhi basi usa sa siguro may padulong pero no pero grabe i-turn upside down sa pamaagi sa Ginoo gigamit si Pastor Sam nga instrumento para nga mong kinabuhi mausap no so munang dili kalikayan gyud nga makahila so it was ang kinabuhi kay gyud moment of time ra gyud siya no lumalabay ra gyud ang atong kinabuhi dire so man na makita na ito, ano na gitulog ka classes kinabuhi. Una nga classes kinabuhi, kanang kinabuhi, kaya yata, physical. Kaning kind of life that was given unto us from the time of creation. Manini ang klase kinabuhi, physical. And then the second is the third, kaning spiritual. This is the kind of life that was given unto us when we believe in the Lord Jesus Christ. No? Spiritual nga kinabuhi. And the third nga kinabuhi is eternal life. This is the very nature of God. Nga classes kinabuhi. Kapag ikaw anak ko sa Diyos, dito ka, papuyog ka sa eternal life. No, kay syempre no kung asa-asa ang imong langit ng Ama, dito jud ka. Dito gyud ka puyo. So mula siyang eternal or everlasting life. So dili ka na kinabuhi muna na final. No, final nga classes kinabuhi. Kaya turo na ako kani kinabuhi diri lumalabay ni kani kinabuhi diri nga kalibutan. Dili siya permanent nga kinabuhi. No, so mao na siya maigsuon ang atong target nga kung mulabay na ka ani nga classes kinabuhi siguro na to nga ang atong padulong nga kinabuhi na to nga walay kinatuban. Kinabuhi na to nga everlasting. No, so manang na ang maigsuon kay ngano importante kaayo na ito mahibaluan. Gani, dili, makita na ito dili sa Ecclesiastes. Sa Psalm. Ingon dili sa Psalm chapter 90, verse 13. Ingon dili, chapter 90, verse 13. Ingon dili, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Tudloy kami, Lord, nga ihapon na mo ang mga adlaw maka-gain kami wisdom. Dili mo pasabot nga dili ta kabalo mo ihap, no? Sa diyan niyon si David nga teach us to number our days. Ambot pasabot ani mo ison nga we need to reflect, we need to evaluate. Kung sa gyud kada bitaw every time mo abot ang atong birthday nga maka-reflecta. Makaibalita nga sa mga miaging mga tuig. Kumusta ka akong kinabuhi? Nakahatag ba di kay mayan siguro? Nakatabang ba ko sa kuisig ka tao? Nahimo ba ko nga kanang ihimplo, may ihimplo sa kuisig ka tao? It is a sort of reflection and evaluation. Sa David si David nga teach us to number our days. Dili nga ihap ka. Ala ka birthday na po. Nako, so, mag-ihap pag ita kay, 39 na day ko, 40 na po. Pero ang the best good na counting is ka na mag-reflect, mag-evaluate ka. Umusta na ako kinabuhi? O kini nga bago nga kinabuhi ka ron. Susama sa gay mo sa majority, basta New Year, di ba, mag-imot ang resolution. Iyon na dapat ang reflection na ako. Teach us to number our days. And every time mag-ihap ta sa atong mga katuigan, sa atong edad, na ay mga butang nga gakagay nato as wisdom. Pakakuha ta og kaalam sa dihang pistingan nato og kaning ihap ang atong kinabuhi. So teach us to number our days. One of the wisdom nga gakagay nato when we try to count or count our number or days of our life is kada bitang makaingon tang kay mubo na ang kinabuhi dapat ako gini ibutang.
diha sa kamot sa Diyos. Importante kay whatever may happen, basta kay ang importante, ibutang ko gid akong kinabuhi diha sa gaphanang kamot sa Diyos kay aron sigurado sa kay mahitabo din nga kalibutan dili ka siguro unsa nga paagi ang isang klase sa unsa nga paagi kuhaon sa Ginoo. Swerte na kay sila kay mamiyong ra sila diretso na David aksidente. David namatay ka sa sunog para lugar itong nagahitabo sa LA. Pero kani sila, nakaingon ko nga, wala ka, mga tulog na gina sila, no? Mga tulog na yun. Klase sa kamatayon nga, kana bitang, dili siya, walay struggle, nga kahitabo. Kaya mabiyong lang ang mata, matulog lang. Dili susama sa ubang kamatayon nga, nilingid na may inana, aksidente, may inana, no? Sila kapamayong lang. Diligin mo kadamon. Inaana ba? So, whatever klase sa pamaagi, sa kamatayon, kay ginuura magin ang magbuot. Pero ang importante na, nakabatil dito tadaan nga, oops, mahal mo kinaw sa Lord. Basta kayo nalagay ko sa imong kamot. Ana ba? So, dapat yung naana ang atong binuon. And ikaduha nga, wisdom nga atong mag-gain. If we will try to count or try to number our days is makita na ba din hapon no, sa 89 o sa 90. Ang ikaduha is we have to take good care of our lives. Ang kaalam ba? Ang kaalam nga, ang pingan na ginawa itong mga lawas. We have to take good care. Kaya nga no, susama lagi sa isulti lagi sa iyo magbulan din siya. Ay sayo ramang kay isulti na nga sige. Labay lang kay kunyus dagat. Sayo lagi kay na isulti pero dili naman ka problema kung wala na human na ang iyong kinabuhi. Ang magproblema man ang mga ang binlan, ang mga buhi man ang magproblema. Kay karong panahon na patay og buhi ka, dako gasto, di ba? So, kung buhi ka pa, dako kay gasto. Di ba gasto gid ang kinabuhi, gasto gid kayo. Grabe expenses ang kinabuhi. Pero kung mamatay pod ka, gasto mo gyapon. So you see, tanawag mo no, bisan kalot 30,000, 30,000 kalot ra sa yuta. Walay apil ang balor sa yuta, di ba Jer? Walay apil ang balor sa yuta. Ang kalot man na 30,000. So you see, mabuhi, walang ingon ang in-check nga, kinabuhi, kuan pareho ra, buhi, patay lang gihap, gasto lang gihapon, kung patay, gasto lang gihapon, buhi na ang mga insect, no? Tinuot na siya mga igsoon. Pero ang importante ba, na nakabati na salaan sa Ginoo nga ang atong kinabuhi, na-plaster na, nakabati na. So, we have to take good care. Ganun yun po nga atong apingan. We are only stewards. Piniyanan lang ta sa atong kinabuhi. Dili kita actually ang tagiya sa atong kinabuhi. Ang Bible gayon diya ang atong kinabuhi is just like a trust or a loan. No? Mura lang ni siya og loan lang na asa ba siya makita atong tan-awon gyud para maklaro nato mga igsoon nga mura loan lang gyud ni. No? Loan lang gyud ni atong kinabuhi. That's why kay dili ni ato utang nato ni ato gyud ampingan kay we are accountable to God. No kay kung ang kinabuhi short ra, ang oras, ang panahon sa kinabuhi nato short ra, mo ingon diri sa 89 verse 47, no? Kung short ra, then we have to take good care of it nga makatag gid kay mayaan sa Ginoo nga atimanon nato ang atong lawas dili nato no you know that your body is the temple of the Holy Spirit. So kung templo na ang imong lawas imo ang Corinthians no, kung templo ang imong lawas then you are accountable. Imong gigawawan, imong giusikuskan, imong gipasagdan, wala nimo atiman ang imong lawas, then you are accountable to God. Kaya siya man actually ang no, nganong mingon ko, wala may itsura ang tao. No? Sa Genesis, wala gyud gipurma lang ni, sa yuta, gipurma lang. Kung wala na gihoypi sa breath of life, hindi lang siya may tao. It was then that we become living souls. Sa diyan, gihoypan ta sa breath of life. Pero kung wala pa so meaning, skeleton ra gyud ta kung wala ta gihoypi sa breath of life.
So, man, hindi kita ang tagiya sa kinabuhi. Nalimot na lang ko kung asa ko makita, pero naagit to may suon nga nakita na ko, murag naa sa job, nasa ho. No? Murag naa, so 120, chapter 1, naa sa 20:21. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Siya naghatag siya may katungod sa pagbawi. Naagit ko nga isuon nga loan. No, na ay ko andit nga loan record ang atong kinabuhi. No, kay kung ano mo tama iso, tanaw bida to ka na supporting verse. Kaya mo ingon nga si Munching nga, ikaw ba man istorya ana le. No, ana ba? So walang Narumagod na lumon sa. Na loan kita. Uy, dili ka tag loan. Kita kung mag-loan mangalita, we ought to pay sa atong mga utang. Salamat Dolomon. Nato nga igsuon nga ang kabulta sa Ginoo. No? So, mo na siya. Kasi naagit may igsuon, nalimot na kuha sa dami kaya wala na ko nakita nga akong Bible. Every time makakita ko passage nga mo ito sa ako nga singkasing ako lang gapiuon pero nalimot ko ang pilo. No? So, mauna siya mga igsuon nga kinahanglan jud nga ating manon. O ang ikatulo nato nga wisdom nga maani, no? Ikatulo nga wisdom nga maani nato. Makita gihapon dito sa Psalm chapter 90 gihapon na sa una hindi makita para atong tukion atong yung tan-awon kung usab isulti sa Ginoo sa tinuod nga sulti sa Ginoo. Aside sa Ecclesiastes chapter 3 verses 2 nga nag-ingon nga there is a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted. Nakapag-ilaking nga bersikulo nga makita nato mga igsuon. No? So dili man makita ato na lang ang labya na lang. Pero padayon ta sa wisdom that we gain, we will try to count our days. No? Ang ikatulong nga makita nato din na mag-gain nato. Balik ka sa chapter 90, sa verse, sa Psalm, chapter 90. Ang ikatulong nga makita nato nga mag-gain nato nga wisdom kung mag-ihap ka sa akong adlaw. No? Use it wisely. For example, di ba hilig ka sa hudyaka, hilig ka sa lipay-lipay, hilig ka sa enjoy-enjoy. Murag ang mga tao karon kay hilig na ay sa nightlife. Kaya ito ang enjoy sa gabi, tulog adlaw, inaalalaman. Dili na using wisely sa atong kinabuhi. Nga naman, lahi ang katulog sa adlaw. Dili na kabahiran sa pila ka adlaw, pila ka day nga tulog. Ang isa ni mo ka gabi nga bilang, di na mabayaran sa pila ka day nga katulog na iso. Because mawala siya ang proper way. Wala siya ang proper naghatag nga gasa sa Ginoo sa tao, nga ang tao matulog yung gabi, matagi siya ang adlaw. Kaya ang adlaw, mao gid siya ang appropriate time nga mo trabaho bilang tao. Ang gabi, mao gid siya ang appropriate nga time nga matulog gid ang tao. Imo na siya i-reverse. Munang dunay mga gatay-tabo nga malfunction sa atong metabolism sa atong lawas. Muna nga si Ginoong Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, dili kaayo effective usahay atong pagpamuhat, pag-alagad sa Ginoo tungod kay luya ang atong lawas. So, we have to, because we do not use our life wisely. So, we have to use it wisely. Wala yun. Kanang ang adlaw ay dapat kumahago ka sa adlaw, hindi ka mahago. Pag magabi, mahula kita tulog dyan ka. Ayaw kita siya reverse. Di ba? Kanang magabi, enjoy, pagkabuntag ka na sa trabaho kay ang buntag, talagang making day, night, day. Ilana, hindi dahil na maano. So, wala siya ng mga wisdom ang atong
kakagain, no? Kanang di mo ni David sa chapter 13, teach us to number our days that we will gain a heart of wisdom. So makita na ito, oh, grabe kay Lord, salamat gid kayo Ginoo. Kaganina ang bersikulo kaganina, di gid malalis mo igsoon sa diyan ngayon dito kaganina nga, believe in the Father, because me and my Father's house are many mansions. I will go prepare a place for you. Grabe nga buod kaya pagkasulti ni Ginoo Jesus. Moadto ko after 40 days nga nabanhaw siya, naghatag siya assurance sa iyang mga apostoles nga kinahanglan kayong muadto ko, mubalik ko sa akong amahan kay aron ihatag ang gahasa sa balang spirito. Aron sa andamon ang luna nimo dito sa langit. So, siya na kayo naon nga, uy, naanay, the process si Jesus karon andam sa atong mga mansyon dito sa langit. Tagsa tanay balay ko. Kung ganila ang assurance sa kung ikaw, dinis kalimutan, wala kay balay. Ay, kabalaka kay na kay balay sa langit. Then, yun pagkat si Ginoo Jesus, hindi malalis, si Jesus mismo kasultian na. Then siya, I am the way. No? John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6, o yan, 11:25, John 11, verse 25, I am the life. I am the resurrection and life. No? Bisan kinsa ang kanako, bisan pag mamatay siya, makuwi siya. So meaning, bisan pag nainaan ta, makilta inanin. Pagkaas ni Jesus di ay daon na. Kaya nga nung kami karong temporary hani. Kani nga kinabuhi nga gibiyahan niya, this kind of life is temporary. Physical life. Pero ang napadulungan niya, everlasting life. Kinabuhi ito nga, wala na kinutuban, hindi ka lang mamatay. Kaya kini nga kinabuhi, mamatay magdagkaan Mamatay, kita tanan mamatay. Dahil lahi lang ang nila nga, sa pagkatao ko nung nato aning nga kalibutan, dahil lahi ang sizes sa candle. Na ay candle na limang taas, dali na maupos. Wala ko'y candle na tambog, dako, ko'y maupos. Murang yung anak daw ko, no, ang kinabuhi nato. So, inaot na itong kinabuhi, taas niya tambog. At least mapuslan pa rin sa pagpamuhat sa bulat alang sa kahimayaan sa Diyos. No? So, murang nga ang mga, Lord, unta Lord, ilali ko, tambog dako, kay taas-taas. Kay Lord, gusto ko mo alagad sa iyo, Lord. Gusto ko magsilbi. Gusto ko mag-follow sa iyo. From here to eternity. Nga mamahimong mapuslanong akong kinabuhi dinhi, paing mo diya sa eternidad. No? Ako ganyan sunod siya ganina, duhara rabagyod. Asas siya, duhara rabagyod ang painan sa tao. Tingod ko sa iya, duhara rabagyod siya nabilit ko. Ano, unsa ng duha? Langit, impierno, asa ka. Pagpili ka, miinin duha. Hinagpag siya. Wala na siya nakabakit. Langit, impierno, pagpili ka ni asa nila. Ako dili ko sa impierno siya. Okay, sa kulit na impierno. Ay, pagsukyan na. Ay, pagpaka. Ikaw yung sultian na. Hindi siya nga nung ako nga nilagay mo sugot mo impierno ka. Inala ko siya. Ikaw yung sultian na. Ako rin mo sugot mo impierno ka. Baka kung mo na yun. Amen. Tinuwag na siya mo yung soon. Karoon lang ko nakasabot pag-ayos. Hindi nawala ng akong bana nga. Ayaw ko kasabot sa mga prinsipyo at niya nga ako sa DID. Bahalang magkinausap, umuhakit siya sa bulmatang si Ginoo, mangatlong siya, magmatutuid siya, para matuliit ang tao, para matuliit ba? Dili siya muundang o badlong, nurture, mood sa life sa mga tao, kay para matuliit, o para makasunod, makakalo, makaalagad sa Diyos. Kung nahimo na niya sa ubang tao, hindi yung mahimo sa iyong pamilya. Unang naang nga naging kumaihat ay mabasa ko. Kaya during the time before he closed his eyes, nilindid siya. Mata ng ang muntalban baya yung masakit. So ang ako una nga, kaya Bible study mo siya diri. Ito padayon ang Bible study di ay padayon ana kaya Bible study nga kaapil mo gid siya o kani mga pagmangkon din ana na padayon gyapon ang Bible study ma.
Pero wala sa kuna-una nga. Sabi, panungkot ko na dito. That's why gani ang kailangan ko kung siya gid ko. Hindi ko siya padali mo. Anak, kabisi na mo kabisi lagi kayo mga isong nalisod ako bahin sa oras na tuwas kabisi kayo. Pero wala ko sa kabutang. Usa kabutang nga iyang itubod nga padayon. Anak kay, ano kung nahimo niya sa wanglaw? Nahimo niya. Kaya bilang ulan, init, ulan, maulan, adlaw, unsang pitsaha, unsang kuwan. Pato gina siya, bisan sa pakalayo, witness ni siya. Bisan pag mulapas sa suba, kanang among tiil, mga abong Bible study, mabasa ang among tiil, mag-bit-bit-bit, ng may sapatos, kay ang among Bible study, galapas pa mis tubig, di mo ko na niya. Nakaingon ko, during the time na Bible study sa Pastor Sambini, in-stroke naman siya, for 1 year, hindi kasi mga kauna. Yan tingog ina, yan tingkaayo. Si Pastor J.N. may ilay siya nga, gamit ang microphone na, ikaw nga naman, sabihin na, magpinagwapo niya. Hindi ko kadungog na, ikaw, na-stroke naman siya. Marag medyo deteriorate na ang iyang vocal na kung ano niya. Kaya pag-stroke niya, medyo ang iyang tanga, nakapitahan, and hinay, medyo lapak. Pero, may so, labi ninyo, siya pa yung una sa kadungog. Siya pa yung una. Kami mga ibusog pa ini, pusog ni mo lakaw. Kung wala yung diferensya na mo, wala yung ito siya. Pinakaunang muabot diri. Ako na siyang kapanaminan ko nga, Lord, this is the kind of legacy na gusto na ako sundin mo, Lord. Kay, karoon na ako nakakataon ani, even to love the member of the church, and even to love the family of our leaders. Ayaw pa ko na-extend sa akong time, bisan lang sa kalaasa ako, ayaw pa ko naka-extend kay inaani. Kay ako gano'n sa unang ulan ko, anak ay kukwarta. Pero sa panahon na nawala na sa Pastor Sam, daghan kaayo ang mga legacy nga imililid, nga dili na po malimtan kanang mga inana. Kanang naangga, kanang lango, pag-abot diri, Sam, may kaya ka. Alay, baluan na kasi magulang ko sa ito. Pero yun, may kaya ka. Ang kuot na din yung magulang. Ahilin, sige lang, magulang ako. Yun lang dito, ibabaw ko. Ito na dyan, ibig. O sige, kayo gigutong ko. Pero kung dili ko, kuot din sa nakakaulak ka, anak dito. So, kanang ang mga good example lang ipakita. Pero kung hindi mo tanaan siya, ang dating niya, stricto. O di mo si mami mo yun siya, garbuso ka. Kaya garbuso ka dito basta dool. Bahalag magkaliso ng kahingitan, walay gata sa bata. Di dito mo dool, di dito mo dool tao. Way makaon, di dito mo dool. Sildang mami ka na, di dito. Muna ina siya ni mami sa una, branded gila siya. Garbuso ka nga tao. Kaya naa siya'y prinsipyos kinabuhi. Naay akong Ginoo na mo-provide na ako. Bisan usa kalisod na ay akong Ginoo. Hindi siya mo-provide. Inana ang mga ihemplo nga iyang ipakita na akong itamod nga ni ko, this is a good legacy nga ngayon akong sundon karon, especially kay kadanglan akong gidahong nga ako'y mo continue lugar sa pagkuang bansa tulo ka pastor nga Gardenia na Lord, hindi na ako kaya. Pero as I continue sa pagdumala sa church, nakakita ko ni kung giunsa niya ang baruganan nga ligon, nga muning kapangitaon sa Ginoo nga sa kalisod, sa kalipay, sa balatian, no? Sa tanan, in all seasons, tanan yun. Witness sa mga members nga bahala pag masaka ka sa bukid, basta schedule, Bible study, schedule. Bahala pag ulan, adto yun. Ana siya. Bible study, bito ang maigsoon nga kuanan kita ang among sinina sa malubagan ang among sinina sa ulan. Kay tagsa ni buto. Unya, kaning kontras motor kay ulan magyud. Ulan kay adlaw kung adlaw apatong ka, ulan basa ka. Kaya ako pis Bible study na igsoon, basa gyud tulo-tulo ang among sinina. Iko baba pa, uli na lang pa balulan. Pero siya dili hapit na tamo abot. Ipuli mo, basa kay ka. Ulaw kayo Bible study, basa kay kung sinira. Siyang ano di ay? Bible study ni, basa kayo ni. Malubagan ang among sinira. Bible study ni, brand out. Kandila na ganito.
Kana siya ng mga, kana siya na info nga, kaya baka din ako sundo, no, dili. Uli na lang tayo, brand out. Usap sa dili, maklaro, may buli, brand out mo siya dili. Nakagkadila. Siya kayo pala kadila para mabasa din ang Bible. Bahala brand out. Kailangan pa ito na, no, for the sake of the furtherance of the gospel, no? Mahatod yun. Mabitbit. Mahatod yun ang pulong sa Ginoo itong sa kalwasan. Kaya kung kini nga tamahan kung wala nila usab, dili ni siya magpakabala sa mga buladong sa Ginoo. Uy, kay grabe po ni. Labaw ko man siguro siya dali, pero kung taginan siya lit, giunsan niyo si Sammy. Kasi giunsan niyo nga, nausap siya. Kung yan ka nang nagyakan niyo yung mga bisyo niya. Susama itong ingon sa ating isong ganina kung sa iyong kinabuhi sa una, bisan pa sa Venus, usang kinabuhi ko namin din siya. Yun sa rin ko siya, Gid. Ikaw nga, wala ka. Di man kayo nausap, nabiyaan mo ng tanang doktan, tanang bisyo, wala eh. Kung nga, pili man ako ang nausap kaniya. Si Lord man, ang Diyos man ang nag-usap niya. Wala mo pagkatapos, wala mo pagkagahuman, wala yun. Wala yun. Ako ba, maasawa nga, grabe sa tip ko. Alam mo, huwag yung makita ka maayo po. Pero, kung nausap siya, kana, na sa gahong sa Diyos, dili na sa tao. Dili na sa asawa. Dili na sa gahong sa Diyos. Ikaw, may posible. Ilala ko siya, ikaw may posible, kuha o na sa Ginoo. All you have to do is just dawata ang Ginoo. Sugda sa simpasi-kasi. Alagad sa Ginoo. Simba sa Diyos. Hinay-hinay. Hindi mo dali overnight pero hinay-hinay gusto mo ka sa Ginoo. Gradually, hinay-hinay. As you continue to follow. As you continue to submit and obey. Sunod lang. Follow lang. Si Lord ang bahala. Anak, kawalin mo na ito. Sigram tagihin mo ang mga talagang resolution every New Year. Yan, hindi mong kakahita po na siya. Hindi na siya magkatuman. Kaya kawalin mo katapos ka na ito ang gamiton. Pero kung ginawa na nga ang gamiton, kaya rin. Ang lisod, hindi lisod. Basta nalas mo. Amen. Nakatay na kutlo. Karoon hindi yung kagabi ko, no? O gusto na ako i-challenge sa mga tag-usa ka ngayon. Kung kisay mo dawat ng Ginoo Jesus na Ginoo ng maluwas, no? Acknowledge Him as God and accept Him in the heart as Lord and Savior. Mga siya ang starting point. Mga kita ang sinagdanan. Na inon na natin si Ginoo Jesus ng Ginoo, dawaton siya sunod sa itong kasing-kasing, siya na rin bahala. Dawaton siya na Ginoo maluwas sa atong kinabuhi. Siya na rin bahala dumala sa atong kinabuhi. Kita wala mo tayo katakos, wala tayo kagawang manusap. Siya na rin. Para at least, anytime na yung kuha ang lugar din, laman na ito ang kinabuhi. Parang parehas ani nila, wala ko sila nagdaw, dito sa tama. At least, ang atong kinabuhi, sure, sigurado. Nanana sa kamot sa Diyos. Kaya mo, pinaka-importante na ang atong kinabuhi na ala sa kamot sa Diyos. Walang lagi ko lang Ginoo nga, undang mong trabaho, alagan mo na ako, simba mo, undang mong trabaho, walang lagi ko lang Ginoo. Just continue. Na, parang nangyapon sa iyong mga sikular na kuha, pero ang iyong kinabuhi, si Lord na ang kaipagdumana. Si Lord na ang kaipagdumana. Amen. Sabihin ako ang tanan ng maninyo. Kung gawa ko ni mo, siguro Jesus na yung personal na Ginoo ng magawas. Ang pinaging masipasip, ilitin ang lang pusog ang Pino. Ikaw ra o si Lord ang makaibalo sa iyong kasing-kasing. Ang presensya sa Ginoo is just what breath away from you. Bisan paghinay ka ang iyong Pino, madungog